Dahil sa aming pagtatanong at paghahanap ay natagpuan namin itong isang abandonadong resort sa Mindoro. At para marating namin ang isang abandonadong resort sa Mindoro ay kailangan namin magbiyahe mula Calapan City hanggang sa makarating kami ng San Jose Occidental. Medyo matagal-tagal na biyahe ang aming haharapin para na makita ang isang abandonadong resort at ang magandang kuweba. Pero di na namin hinanintana ang pagod dahil sa aming biyahe pa lamang ay magagandang tanawin na ang aming nakita. Isang napakagandang tanawin at napakalawak na palayan ang aming dinadaanan, kaya samahan nyo kami sa aming paglalakbay. At eto na, nakarating na kami ng San Jose Occidental, Mindoro. At nung nakarating na kami dito ay kailangan namin tumawid ng ilog na ito dahil nasa kabila ang aming sasakyang bangka papunta sa abandoned resort. Isa nga din pala ito sa hanap buhay ng mga taga dito. 5 pesos nga lang pala ang bayad sa kanila at ihahatid ka na nila sa kabilang pangpang. At eto na guys, ay gala na naman! Ay sus! Pasakay na nga pala kami niyan ng bangka at kasama ko dyan ang aking kuya at pinsan. Medyo kabado na naman kami niyan dahil maliit na bangka ang aming sasakyan dahil maaaring mabasa ang aming mga dalang gamit pag malakas ang alon. At dito na nagsimula ang aming biyahe. Let's go! Kailangan namin dumaan sa isang bayan dito sa isla para magpaalam sa namamahala ng abandoned resort. At eto na, at nakita na namin si kuya. Buti na lang at pinayagan kami at ang maganda dito ay sisamahan niya kami papunta doon para mag-guide niya kami. Papalik na nga kami niyan ng bangka para pumunta na doon sa isla. This is it! Andito na tayo guys! Papunta na kami niyan sa sinasabing kuweba ni kuya dahil delikado na daw pag inabot pa kami dito ng gabi. Mataas nga pala ang sinasabing kuweba kaya dahan-dahan kami umakyat dahil napakasukal na ng aming dinadaanan. At kailangan din namin mag-ingat at baka may ligaw na ahas na pwede namin ikapahamak. Hindi na namin pinatagal at pinasok na namin ito. At nakakamangha kasi first time ko lang makakita ng ganito kagandang kuweba, lalo na ang mga formation ng mga bato niya. Di ko may iwasang mamangha at matulala dahil di namin nakalain na meron palang kuweba kami makikita dito. Medyo mainit nga lang talaga pag nandito ka sa loob. At dito nagkwento ang namamahala dito. So pinaniniwalaan po ito kuya na kahit yung tatay ko nagsasabi na ko, parang inano yung tinirahan talaga ng mga sinaunang tao. Sinaunang tao? Pero may posibilidad kaya na pinirahan dito ng mga nagtagong mga sundalo ng Hapon? Posible kasi yung Iltimons na yun doon, na nakasulat doon, ay may tower doon na tinayo ng mga Amerikano baga. Oo. Bandila ng Amerikano. Yung pala, sa mapa pala ng mga sundalo ng Amerikano, ay yung si Iltimons na yun, posibleng nakababa dito. Okay. Kasi may pangalan siya doon, 1945 eh. Oo. Kaya 1945 din taon, no? Oo. So 1945, taon niya ng panahon ng ano yun, Hapon ba? Gira ng Hapon. Gira ng Hapon? 1945. Okay. Ang gaganda talaga pagmasdan ng mga bato dito sa kuweba. Para sila mga natutunaw. At dito din daw may nakitang mga bungo ng tao ang mga biologist na patunay na may naninirahan dito noong unang panahon. Dito magpapasupat na nila yung buwangan ng iba. Ah, gano'n? Napapansin ko lang. Okay. Tapos magaganyan sila. Dito parang inan sila. Ito yung pagpulong. So ito, gano'ng kalalim ba ito kuya? Diyan sumuot yung taga-UP na Amerikano. Wow! Sinuta nila yan? Yan. Yung sagad na yan, ilalim na yan? Ito. Ay ito! Guys, tingnan nyo. Uy! Itong hudas na yan, tagos na ang playa yan. Yan na yan. Ah! Pero pagapang na lang yung ano mo. Pagapang na lang. Agapang na lang talaga ang papasok niya. Oo. Pero tatagos yan doon sa may dinaanan natin. Oo.
Doon? Doon ang tagos niyan. Makikita natin mamaya. Palabas? Ganyan. Dito naman ay pupuntahan natin yung isang bahay na nasa ibabaw din ng isang bato para makita natin kung ano ba talaga ang meron doon. At eto na, tamang lakad lang kami papunta doon. Konting ingat nga lang dahil walang hawakan ng ating nilalakaran. At ang nakakamangha dito, nasa ilalim ng bato ang CR ng bahay na ito. At ang nagsisilbing bubong niya ay yung mismong bato. Tumungo naman tayo dito sa itaas pa. Medyo madamo nga din pala ang aming nilalakaran. Pero ang maganda dito ay sementado at ayos pa ang mga hagdan. Talagang masukal nga lang. At pag-akit namin dito ay talaga namang bubungad ang napakagandang tanawin at mapayapang dagat. Sobrang tahimik nga dito guys. Wala akong masabi sa ganda. Lalong lalo na napakagandang sunset. Ating silipin ang pinakataas ng bahay na ito. Sobrang daming ipot ng ibon ang mga naipon dito. Dito na ata sila tumitira o nagpapahinga. Pero mula dito sa taas ay napakaganda din. Kitang kita mo ang kapaligiran. Sayang nga lang dahil hindi ito naasikaso at napaganda pa. At dito akala namin ay tapos na. At nakita na namin ang mga gusto namin. Pero dito sinabi ng katiwala na meron pa rin palang isang kuweba na nakabukod. Kaya't agad na namin itong pinuntahan para makita. At eto na at andito na tayo. At dito din daw makikita ang pangalang Edmonds na sinasabi nilang sundalong Amerikano na tumigil at nanirahan dito. Dalawang kuweba pala ang andito. At ang maganda dito ay meron talagang hagdan o daanan papunta dito. At ang ganda din ng mga formation ng mga bato. Katulad nito, ang ganda, di ba? At ito to ay hinukay dati ng mga tao ilang taon na ang lumipas at mga nasa 40 years na daw na baka daw ay kasamahan ng Edmonds na ninirahan dito noong unang panahon. Gagawin siguro nila itong daan patungo din sa kabilang kuweba na ating pinuntahan kanina. Isang napakagandang lugar na naman ang ating natuklasan. Napakasaya makatuklas ng mga ganito lalo na't ginamit pa ito noong unang panahon. Life is short! Kaya hindi natin ang bawat oras habang nandito pa tayo sa napakagandang mundo. Kaya't abangan pa ang ating mga susunod na destinasyon. I see!